Magandang araw po, Ma'am Rain. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin pero isa ito sa mga karanasang kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan. Hindi dahil gusto kong magpabida o dahil kakaiba ito sa lahat ng bagay na naranasan ko, kundi dahil ito yung gabi na parang binuksan ng isang nilalang, ang bahagi ng sarili kong matagal ko nang ikinukubli, ang pakiramdam ng pagiging totoo, buhay, at mahal. Ako nga po pala si Mira. Hindi naman ako sikat. Hindi rin kilala. Isa lang akong karaniwang babae na lumaki sa hirap. Wala akong pamilya. Wala akong tirahan. Bata pa lang ako, lumalaboy na ako sa gilid ng palengke. Sa ilalim ng tulay, sa mga bangketa kung saan kahit karton ay kayamanan na kapag gabi. Pero kahit ganun ang buhay ko, madalas akong napapansin. Hindi po sa pagmamaganda ha, pero sabi nila, maganda raw talaga ako. Maputi raw ang balat ko kahit palaging bilad sa araw. May hugis ang mukha ko na parang artista sa teleserye. At ang mga mata ko raw ay parang laging may gustong sabihin. Pero sa totoo lang, ni minsan hindi ko naramdaman yon. Magandang araw ako pero ulubi naman. At sa mundo, kapag pulubi ka, kahit ano pa ang itsura mo, isa ka lang sa gabal. Palamunin, alikabok sa lansangan. At dahil babae ako, alam ko na marami ang hindi lang mata ang gustong ibigay sa akin, kundi mga kamay. Ilang beses na akong muntik makaladkad ng mga manyak, lalo na kapag palubog na ang araw. Kaya sanay akong magtago. Magkunwari na walang naririnig. At laging may dalang kutsilyo na kalawangin sa ilalim ng duster ko. Noong panahong yon, nakatira ako sa isang lumang gusali na abandonado. Ang mga bintana ay sirang-sira na. Ang mga pader ay may mga lamat. At ang sahig, palaging malamig kahit anong panahon. Doon ako natutulog. Kasama ang kartong kinulayan ko para naman hindi masyadong depressing. May buhay. Minsan, nakikitulog din ng ilang batang pulube pero madalas, ako lang talaga mag-isa. Isang araw, habang palakad-lakad ako sa kalsada, naglalako ng basahan na galing sa sirang damit na tinahi ko. May nakasalubong akong matandang babae. Payat, baluktot ang likod, pero matalim ang mga mata. Hindi siya mukhang karaniwang matanda sa kalye. Malinis siya. May suot na kulubot na saya at ang buhok niya ay puting-puti na parang niebe. Nilapitan niya ako. Tinignan mula ulo hanggang paa. Tapos ngumiti ng bahagya. Kakaibang ngiti. Hindi nakakatakot pero parang alam niya na may alam siya na hindi ko alam. Nakakalito, di ba? Magkano ang basahan, iha? Tanong niya. 5 piso lang po. Sagot ko sabay abot. Binili niya ang isa. Pero bago siya lumakad palayo, hinawakan niya ang kamay ko at may ibinulong. Sana wag kang tumakbo pag dumating siya. Sa ilalim ng buwan, may hahaplos sa iyo. Huwag kang matakot. Nagkatinginan lang kami. Hindi ko na siya natanong kung anong ibig niyang sabihin. Sa totoo lang, medyo kinalabutan ako. Pero sanay naman na akong makasalubong ng kakaibang tao. Makabaliw lang o matandang gusto lang makipag-usap. Kaya kinalimutan ko na lang. Kinagabihan, maaga akong nakahiga sa karton ko. Wala pa akong kain. Ang huling kinain ko ay tinapay na niluma na ng araw. Matigas, pero sapat na. Yakap ko ang sarili ko habang pinakikinggan ang huni ng kuliglig. Matahimik ang gabi. Walang kahit anong kababalaghan. Pero ang katawan ko, parang may hinahanap. Hindi ko maintindihan kung bakit pero ang dibdib ko ay parang may kinakabog na hindi ko maipaliwanag. At sa gitna ng katahimikan, napansin ko ang buwan. Buo, malamlam ang ilaw pero maliwanag sa lugar ko dahil walang bubong sa bahaging tinutulugan ko.
At sa liwanag na yon, parang may aninong dumaan sa gilid ng bintana. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Pinakiramdaman ko kung guni-guni lang ba yun o totoo. Biglang may malamig na ihip ng hangin. Hindi yun ordinaryong ihip lang. Kakaibang lamig. Yung tipong papasok sa loob ng katawan mo. Parang may nagdadaan sa loob mismo ng laman mo. Tumayo ang balahibo ko. Sa gilid ng paningin ko, may lalaking nakatayo. Hindi ko makita ang mukha niya agad pero alam kong hindi siya tao sa karaniwang ibig sabihin. Ang tindig niya, matangkad, balingkinitan, pero malakas ang aura. Parang may sariling ilaw ang balat niya. At sa liwanag ng buwan, lumalabas ang hugis ng isang mukha na hindi karaniwang nakikita sa mundong ito. Hindi siya nagsalita. Ganon din ako. Para kaming natigilan sa oras. Pero sa kaloob-looban ko, may boses na bumubulong. Huwag kang matakot. At doon na nagsimula ang kwento ko. Isang kwento na kahit ako, nahirapan akong paniwalaan noong una. Pero kasi totoo. At sa mga susunod na gabi, tuluyan nitong binago ang pananaw ko sa sarili kong katawan, sa pagnanasa, at sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mahipo ng isang nilalang na hindi mo kayang ipaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko mailalarawan yung eksaktong naramdaman ko noong sandaling yon. Para akong nakalutang. Gising ako, oo. Hindi yon panaginip. Alam kong hindi ako natutulog dahil ramdam ko ang lamig ng semento sa likod ko. Yung bigat ng hangin, at ang kakaibang presensya ng lalaking yon. Hindi ko talaga siya matignan ng diretsyo. Hindi dahil sa nahihiya o natatakot ako, kundi dahil para bang may invisible na puwersang humaharang. Sa bawat subok kong itaas ang ulo ko para makilala kung sino siya, agad akong parang natutunaw. Hindi sa takot kundi sa biglaang init sa dibdib at tiyan ko. At yung maselang bahagi ng katawan ko, na sa totoo lang, hindi ko masyadong pinapansin sa normal na araw. Pero nung gabing yun, parang may sariling buhay yung katawan ko. Nag-aalab, nagigising. Tumayo siya sa gilid ng ginagawang sapin kong karton. Ang silwete niya, litaw na litaw sa ilaw ng buwan. Ang balikat niya ay malapad. Ang katawan matikas pero hindi nakakatakot. Nakasuot lang siya ng itim na pantalon. O parang ganun. Pero ang dibdib niya, hubad. Kita ang mga linya ng kalamnan. Hindi siya parang gym body pero parang ukit ng isang nilalang na hindi sakop ng panahon. Dahan-dahan siyang yumuko. Hindi siya nagmadali. Walang pabigla. Para bang alam niyang bawat kilos niya ay may epekto sa akin. At parang tinatansya niya kung kailan ako bibigay. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako tumakbo. Hindi ko rin tinakpan ang sarili ko kahit ramdam kong nakabakat ang katawan ko sa manipis kong duster. Napansin ko rin na may isang strap na lalaglag sa balikat ko. At hindi ko alam kung kailan yun nangyari. At sa sobrang tahimik ng paligid, rinig ko ang bawat tibok ng puso ko. Para akong batang nawawala pero sa kakaibang paraan. Para akong tinatawag. Hindi ng salita, kundi ng presensya. Lumapit pa siya. Hindi ko pa rin makita ang mukha niya ng malinaw. Parang palaging natatakpan ng anino o ulap. Pero ramdam ko ang titig niya. Yung tipo ng tingin na hindi bastos pero alam mong hinuhubaran ka. Hindi sa paraang marumi. Kundi para bang gusto niyang malaman kung sino ka hanggang sa pinakaloob. Ikaw si Mira. Bulong niya. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko siya kilala pero kilala niya ako? Paano? Hindi ko na natanong. Hindi rin ako nakasagot. Nanginig lang ang katawan ko. Hindi sa takot kundi sa antisipasyon. At doon ko naramdaman ang unang haplos.
Hindi siya lumapit agad. Dahan-dahan siyang humakbang hanggang nasa harapan ko na siya. Parang hindi dumidikit ang paa niya sa lupa. Pagkatapos, lumuhod siya. Hindi ko makakalimutan yung pagkakaluhod niyang yon. Para bang gumagalang siya. Hindi nangingibabaw. Para bang nagtatanong siya kung pwede siyang pumasok sa isang mundo na hindi sa kanya. At nang ipatong niya ang palad niya sa hita ko, parang nawala ang hangin sa paligid. Mainit ang kamay niya. Malambot pero matatag. Dumulas ang palad niya mula hita ko. Pababa, paikot, papalapit. Bumibilis ang hininga ko pero hindi ako gumagalaw. Hindi ko siya pinigilan. Alam kong may nangyayaring hindi ko lubos maunawaan pero sa totoo lang, gusto kong maramdaman yon. At sa dami ng taon kong naramdaman na para akong gamit ng mundo, ng mga taong tumitingin sa akin na parang wala akong halaga. Noong gabing yon, naramdaman kong may nilalang na humahawak sa akin na parang may layunin. Hindi para gamitin ako, kundi para ipaalala na buo ako. Paglapit ng kamay niya sa gitna ng mga hita ko, naramdaman ko ang kakaibang init. Hinimas niya ang monay ko. Oo, hinimas niya. Pero hindi yung marahas. Hindi yung parang libog lang ang habol. Hinimas niya ito na parang tinitimpla ang tunog ng isang instrumentong sensitibo. Marahan, may ritmo, may dahan. Napasinghap ako. Hindi ko na napigilan. Uminit ang mukha ko. Napapikit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga kamay ko. Niyakap ko na lang ang sarili ko habang pinipigilan ang ungol na gustong lumabas. Hindi ako nasaktan. Sa totoo nga lang, para akong pinakawalan. Anong ginawa mo sa akin? Bulong ko, halos walang boses. Wala siyang sagot. Pero parang narinig ko sa utak ko ang tinig niya. Ginising kita. Tumigil siya sa paghimas. Tinignan niya ako ng matagal. Tapos, para bang hinipan lang ng hangin ay bigla siyang nawala. Parang usok. Parang multo. Naiwan akong nakaupo, nanginginig, basang-basa sa gitna ng malamig na gabi. Napatitig ako sa buwan. Buo pa rin. Parang nakatingin lang sa akin. Tahimik na saksi sa kung ano man ang nangyari. At sa ilalim ng buwan, sa simula ng kung anong pagbabago sa akin, alam kong wala na akong babalikan sa dati kong pagkatao. Ang tanong ko noon, babalik kaya siya? Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako naging gaya ng dati. Hindi ko masabi kung alin ang mas malakas. Yung pagkalito ko ba, yung takot, o yung init na naiwan sa katawan ko na kahit paulit-ulit akong naghugas gamit ang malamig na tubig mula sa bote kong plastic. Hindi pa rin nawala. Para bang may bakas siya sa balat ko. Sa pagkatao ko. Hindi ko rin alam kung kailan pa ako huling umiyak ng ganon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdaming hindi ko kayang ipangalan. Ang totoo, sinubukan kong kalimutan yon. Siniksik ko sa utak ko na baka nananaginip lang ako, na baka bunga lang ng gutom, o ng lamig ng gabi. Pero bawat gabing sumunod, tila lalong bumibigat ang katawan ko sa pag-aalala at sa pagnanais. Oo, totoo. Sa kabila ng kabuuan ng karanasan, hinahanap ko siya. Hanggang sa dumating ang pangalawang gabi ng kabilugan ng buwan. Gabi na noon. Nasa dating sulok ako sa abandonadong gusali. Mas maaga akong humiga sa karton. Hindi ako mapakali. Ang dibdib ko, parang tinatadyakan mula sa loob. Ilang beses akong tumingin sa bukas na parte ng kisame. Pinagmamasdan ang buwan na unti-unting lumalapit sa gitna ng kalangitan. At hindi nga ako nagkamali. May humaplos na malamig sa batok ko.
Sa simula akala ko ihip lang ng hangin. Pero may bigat. May init na kasunod. Paglingon ko, andun na naman siya. Hindi ko na siya ikinagulat. Hindi rin ako sumigaw. Basta tumitig lang ako sa kanya. Sa pagkakataong ito mas maliwanag. Nakita ko na ang mukha niya. Hindi siya mukhang tao pero hindi rin halimaw. Para siyang binuong nilalang mula sa lahat ng bagay na maganda sa mundo. Mga matayog na bundok, maaamong ilog, at lihim ng kagubatan. Maputi ang balat niya, pero may init na kulay ng kahoy sa gilid ng pisngi. Ang mga mata niya, Diyos ko, kulay gintong may halo ng lunti, parang ginintuan na dahon sa ilalim ng araw. Hindi siya nagsalita. Yumuko siya at muli akong nilapitan. Ako naman parang kusang bumukas ang mga hita ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ako pinilit. Hindi ako kinailangang sabihan. Parang alam ng katawan ko kung anong susunod. Hinawi niya ng marahan ang laylayan ng duster ko. Tumambad sa kanya ang katawan ko na ako mismo ay bihirang tingnan. Hindi ako sanay mahubaran ng walang takot. Pero sa kanya, wala akong naramdamang hiya. Parang bawat bahagi ko ay tinatanggap. Inilapat niya ang palad niya sa ibabaw ng monay ko. At sa pagkakataong ito, hindi lang himas ang ginawa niya. Pinisil niya ito. Mariin pero hindi marahas. Hinagod niya ang buong palad niya mula sa harapan hanggang sa gitnang hati. Dahan-dahan pero may tiyempo. Tila may ritmo. Tila may musika ang bawat haplos. Hindi ko na napigilan. Napasinghap ako. Hinaplos niya ako ng paulit-ulit. Pinaikot niya ang kanyang gitnang daliri sa ibabaw ng aking hiwa. Sa mismong pinakasensitibong parte. Parang alam niya na ang bawat galaw ay nagpapakawala ng bahaging matagal ko nang kinukulong. Ang balakang ko, kusa nang gumagalaw. Umaayon sa himas niya. Parang sinasabayan ko ang tempo niya. Mainit ang katawan ko. Nanginginig ang binti ko. Pati ang mga mata ko, pilit kong hinahayaang bukas pero bumibigay rin sa sarap na hindi ko inakalang mararanasan ko mula sa isang estrangherong hindi ko maipaliwanag kung saan galing. Lumapit pa siya. Hinalikan niya ang puson ko. 1, 2, 3 beses. At pagkatapos, sumulyap siya sa akin habang nakaluhod. Hawak ang balakang ko na para bang tinatanong niya kung gusto ko pa ba. Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako. Mabagal, sabik, tapat. Pero hanggang dun lang siya. Sa paghimas, sa pagkilatis, sa paghaplos ng monay ko na parang ito ay sagradong bagay. Walang sapilitang pagpasok. Walang pag-angkin. Parang siya mismo ang takot masira ang isang bagay na mahalaga. At pagkatapos ng ilang minuto, mga minuto na sa akin ay tila walang hanggan, tumayo siya. Hinagod niya ang pisngi ko ng likod ng kamay niya. Hindi mo to makakalimutan. Bulong niya, saka siya lumayo. Unti-unting naglaho sa anino ng mga pader. Pagkatapos, naiwan ako. Pawis na pawis, nanginginig ang hita, at tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa hiya, kundi dahil ngayon lang, sa buong buhay kong puno ng pagtitiis at pangungutya, may isang nilalang na humawak sa akin na parang ako ay isang lihim, hindi basura. Gabi yun na hindi ko na muling binalikan sa salita hanggang ngayon. Pagkatapos ng gabing yun, pakiramdam ko hindi na talaga ako makakabalik sa dati kong sarili. Hindi ko alam kung adik na ako sa presensya niya o sadyang hindi lang ako sanay sa ganoong klaseng paghawak. Hindi marahas, hindi bastos.
parang sining, parang dasal. Pero matapos yun, bigla na lang siyang hindi na muling nagpakita. 1 linggo, 2, 3. Dumaan ang mga gabi at sa bawat kabilugan ng buwan na inaabangan ko siya, ang bumubungad lang sa akin ay katahimikan, hangin, at ang malamig kong karton na tila naging mas masikip at mas malamig kesa sa dati. Iniyakan ko siya. Ilang gabi akong hindi nakatulog. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil iniwan akong bitin. Hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal na bahagi. Parang may sinumulan siyang kilalanin sa katawan ko tapos bigla na lang niyang binitawan. Tulad ng lahat ng taong lumapit lang para kumuha at pagkatapos nawala rin. Pero mas masakit kasi hindi lang siya basta kumuha. Siya ang kauna-unahang gumising. At sa tuwing naiisip ko yung pagkakahaplos niya sa akin, hindi ko alam kung maiiyak ako o maiinitan. Madalas pareho. Pero isang gabi, eksaktong 1 buwan mula noong huling beses ko siyang nakita, nagbago ang ihip ng hangin. Literal, habang nakahiga ako sa karton, biglang may dumaan na malamig na bugso ng hangin sa pagitan ng mga sira-sirang pader ng abandonadong gusali. Tumayo ang balahibo ko. Alam kong siya na yun. At hindi nga ako nagkamali. Pagmulat ng mga mata ko, andun na siya. Nakaupo sa tabi ko. Malapit. Mas malapit kaysa dati. Kita ko ang mga detalye ng mukha niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang makinis niyang balat, ang gilid ng labi niya na laging bahagyang nakangiti, at ang mga matang pagtumingin sa'yo ay parang hinihila ka sa isang mundong hindi mo kayang labanan. Namiss mo ba ako? Tanong niya. Hindi ko na kailangang sumagot. Dahan-dahan lang akong tumango. Sabik, may halong galit at pananabik. Parang gusto kong sampalin siya dahil bigla na lang siyang nawala. Pero gusto ko rin siyang yakapin hanggang sa matunaw kami pareho. Dahan-dahan siyang yumuko. Hinaplos niya ang pisngi ko. Tapos ang buhok. Tapos ang balikat. Handa ka na. Bulong niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero bago pa ako makapagtanong, hinalikan niya ako. Hindi pa ako nahahalikan noon. Hindi ko alam ang tamang paraan pero nung magdampi ang labi niya sa labi ko, para akong nilunod sa init. Hindi siya marahas. Hindi rin mabilis. Mabagal. Parang sinasayaw ang labi ko. Hinihimod ng dila niyang malamig sa simula pero unti-unting umiinit habang lumalalim ang halik. Ang mga kamay niya ay gumapang mula sa balikat ko, pababa sa bewang. Hinimas niya ang tagiliran ko. Pinisilang balakang at huminto sandali sa may tiyan ko. Ang katawan mo ay para lang sa'yo. Hindi sa kanila, hindi sa mundo, kundi sa'yo lang. Bulong niya habang hinahalikan ang leeg ko. Napaiyak ako. Hindi ko na napigilan. Kasi sa buong buhay ko, ang katawan ko ay laging pinagmamasdan, sinusukat, kinukutya, o pinandidirihan. At ngayon lang ako nakaramdam na parang tinatanggap ako. Ngayon lang ako napuri ng ganito. Tinaas niya ang laylayan ng duster ko. Wala akong suot na panloob dahil wala naman talaga akong ganun. Hinaplos niya ulit ang monay ko. Pero ngayon, may kaibahan. Mas miriin, mas maalab. Ang gitnang daliri niya, dumulas papaloob ng konti. Hindi lahat, hindi pilit, pero sapat para mapaungol ako ng mahina. Napakapit ako sa braso niya. Nanggigigil ako. Nalilito. Nanginginig ang hita ko pero hindi ako umaatras. Sasabog na ako. At parang sinagot niya yun. Sinapo niya ako ng buo.
Hinimas niya ako sa paraang halos ikabaliw ko. Ang daliri niya, pinaglalaroan ng pinakagitna ng laman ko. Habang sinisip-sip niya ang utong ko, hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Hindi ko na alam kung anong parte ng katawan ko ang nanginginig o lumalaban pa. Hanggang sa bigla akong nangisay. Literal, tulad ng sa pelikula. Naramdaman ko na parang may pumutok sa loob. Tumigil ang mundo. Nanghina ang tuhod ko. Bumagsak ako sa katawan niya habang siya ay nakaupo pa rin. Hawak-hawak ako. Inahaplos pa rin ang likuran ko. At doon ako napaiyak. Hindi dahil sa hiya, hindi rin dahil sa sarap. Kundi dahil ngayon lang may nagparamdam sa akin na babae ako. Hindi palamunin, hindi pulubi, hindi lang laman. Babae. Tao. Pagkatapos ng ilang minuto, hinaplos niya ulit ang pisngi ko. Pinunasan ang luha ko gamit ang kanyang hinlalaki. Dito lang ako. Hindi ako nawala. Hinintay lang kita. Sabi niya sabay halik sa noo ko. At bago ako makapagtanong kung anong ibig niyang sabihin, bigla na naman siyang nawala. Parang usok. Parang panaginip. Pero alam ko ang totoo. Kasi ramdam ko pa rin siya. Sa loob, sa balat, sa puso. Mula ng gabing yon, ibang-iba na talaga ang pakiramdam ko. Parang binuksan niya ang isang pinto sa loob ko na matagal ko nang niyayakap na sarado. Hindi na ako si Mira na pulubi lang. Hindi na ako si Mira na natutulog sa karton, nilalampasan sa kalsada, at tinitiis lang ang bawat araw na parang parusa. Oo, pulubi pa rin ako sa mata ng mundo. Pero sa katawan at damdamin ko, may nabuhay. May nagising. At siya ang dahilan. Hindi ko siya nakita agad-agad pagkatapos noon. Ilang gabi rin ang lumipas at sa bawat gabi, nadarama ko pa rin yung init na iniwan niya sa katawan ko. May mga gabi pang nagsasarili ako. Hindi para paligayahin ang sarili, kundi para hanapin yung presensya niya sa bawat galaw ng mga daliri ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko magaya ang sa kanya. Minsan naiiyak ako sa gitna ng kalye habang naglalako pa rin ang basahan sa umaga. Minsan, napapahinto ako sa paglalakad kapag dumadapo ang liwanag ng buwan sa balat ko. Dahil parang naroon siya. Hindi ko siya matawag. Hindi ko rin siya maipilit. Pero dumating din siya nang hindi ko inaasahan. Isang gabi, hindi buwan ang dahilan ng liwanag sa paligid. Maliit lang ang buwan noon. Hindi tulad ng mga gabi na dati niyang pinipili. Ako, pagod. Basang-basa dahil inabutan ako ng ulan sa kalye. Mabigat ang katawan ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng mundo na bumalik sa likod ko. Pumasok ako sa lumang gusali. Basang-basa, giniginaw, at walang kahit isang barya para sa pagkain. Pipikit na sana ako. Nanginginig sa lamig. Nang bigla kong naamoy ang isang bagay. Hindi mabaho. Hindi amoy palengke. Kakaiba. Mabango. Parang damong basa. Parang kahoy na bagong hiwa. Parang lupa pagkatapos ng ulan. Pagdilat ko, andun siya. Nakatayo sa pader. Mira. Tawag niya ng malumanay. Hindi ako nakasagot. Uminit agad ang dibdib ko. Lumuha ang mata ko nang hindi ko pinipilit. Di mo kailangang maghintay lang kapag bilog ang buwan. Nandito lang ako kapag kailangan mo ako. Bulong niya sabay lapit sa akin. Hinila niya ako sa pagkakahiga at dahan-dahan akong pinaupo. Wala siyang dala. Wala siyang alay. Pero ang presensya niya, parang sapat na panangga sa lahat ng gutom, lamig, at pagod ng mundong ito. Wala akong suot na malinis. Nahihiyang bulong ko. Amoy pawis ako. Amoy lansangan. Hindi ako nandito para sa amoy mo. Nandito ako para sa'yo.
At doon ko na hindi napigilan ng sarili ko. Yumakap ako sa kanya. Mahigpit, buo. Ibinaba ko ang ulo ko sa dibdib niya at ramdam ko ang pintig ng puso niya. Mahinahon, pero malakas. Parang hindi tao. Parang puno ng daan-daang siglong sikreto. Hindi kami nagsalita agad. Nakayakap lang kami sa isa't isa. Matagal. Doon pa lang, pakiramdam ko para na akong naibangon. Pero maya-maya, bumitaw siya. Tinignan niya ako sa mata. At sa kanya hinaplos ulit ang mukha ko. Tumango siya na parang nagtatanong kung pwede ba. Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Nauunawaan na niya ako kahit wala akong masabi. Hinubad niya ang basang duster ko ng marahan. Hindi siya nagmadali. Tinignan niya ako sa paraang hindi pa ako kailanman tinignan ng kahit sinong lalaki. Hindi bilang katawan lang, kundi parang sining. Parang damdamin. At sa pagkakataong ito, hindi na lang basta paghimas ang ginawa niya. Hinagkan niya ang balikat ko. Dinalaan yon. Marahan, mainit, parang sinisisi ng bawat butil ng pawis ko na tila parang mahalaga. Sa kanya ulit hinaplos ang monay ko. Napasinghap ako, pero hindi ako nahiya. Tumingin lang ako sa kanya. Lumalalim ang hininga. Ang daliri niya ay parang may sariling isipan. Sinundan ang guhit ng kaligayahan sa pagitan ng hita ko. Sa bawat galaw niya, napapahawak ako sa batok niya, sa dibdib niya. Nanggigigil ako, hindi lang sa sarap, kundi sa dami ng emosyon na ngayon lang sumabog. Hindi ako sinaktan, hindi niya minadali. Bawat himas, bawat halik, bawat pagdampi ng palad niya, parang sinadya na para pawiin lahat ng sakit ko mula pagkabata. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Umarko ang katawan ko. Bumao ng kuko ko sa braso niya habang lumalakas ang hininga ko. Hindi ko na kaya. Ungol ko. Pero hinawakan lang niya ang balakang ko. Dinikit sa akin ang noo niya at bumulong. Kaya mo pa. At nangyari na naman. Umagos ang sarap mula sa gitna ng pagkababae ko. Pataas sa dibdib, paakyat sa batok, sa anit, sa utak. Parang lumipad ang kaluluwa ko at bumagsak ulit sa katawan kong pawis, basa, at hubad. Pero buo. At sa umagang yun, hindi na ako mag-isa. Pagdilat ko wala na siya. Pero may iniwan siya. Sa gilid ng pinagpapahingahan ko, may nakaayos na panibagong karton. Pinatungan ng malinis na kumot. May termos na may mainit na tubig at may supot ng tinapay. At isang papel. Sulat kamay. Ginising kita hindi para umasa, kundi para maalala mong mahalaga ka. Hindi mo na ako kailangang hanapin. Nasa iyo na ako. Pagkagising ko ng umagang yon, tahimik ang paligid. Pero iba yung klase ng katahimikan. Hindi tulad ng dati na parang nakakabingi sa lungkot. Ngayon, para siyang pahinga. Parang paghinga ng mundo matapos ang isang mahaba at masilimuot na gabi. Magaan ang dibdib ko. Mainit ang balat ko kahit malamig ang hangin. At higit sa lahat, buo ang loob ko. Tinignan ko yung mga iniwan niya. Yung kumot, yung termos na mainit na tubig, yung supot ng tinapay. Maliliit na bagay yun para sa iba pero sa akin, parang kayamanan. Hindi dahil sa halaga, pero dahil sa intensyon. Dahil sa unang pagkakataon, may nag-abot sa akin ng kahit ano na walang kapalit. Walang hinihingi. Hindi ako binayaran sa katawan ko. Hindi ako tinrato bilang palamunin. Ako lang. Ako bilang ako. Kinuha ko yung papel na may sulat kamay niya. Sa totoo lang ang sakit basahin. Kasi totoo rin yung parte na hindi para umasa.
Kasi kahit hindi ako umaamin, umaasa ako. Umaasa ako na babalik siya sa tuwing gusto ko. Umaasa ako na uupo siya ulit sa tabi ko, hahaplusin ulit ang katawan ko, at ipaparamdam ulit na ako ay babae, hindi basura. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimula akong mapansin ang mga pagbabagong hindi ko agad nauunawaan. Una, hindi na ako madalas papagod sa kalsada. Dati pag maghapon akong naglalakad para maglako ng basahan, laglag ang balikat ko pagsapit ng hapon. Pero ngayon, kahit init ng araw o buhos ng ulan ay parang may energy ako na bago. Hindi yung pangkaraniwang lakas kundi yung tipong lakas ng loob. May dating ako. Hindi na ako takot sa tingin ng mga tao. Hindi na ako yuyuko kapag may tumitingin sa akin. Pangalawa, nagsimulang gumanda ang balat ko. Hindi ako nagbibiro. Dati palagi akong may galos, may gasgas, may tuyong bahagi ng balat. Pero ngayon, unti-unti akong nagkakaroon ng kutis na parang hindi na binibilad sa araw. Kinang na hindi ko nilagyan ng kahit anong pampahid. Parang may sariling glow ang katawan ko, lalo na tuwing sumasapit ang gabi. Pangatlo, unti-unti kong natutunan ang alaga sa sarili. Hindi dahil may nagturo. Parang may boses lang sa loob ko. Hindi ko alam kung siya yun, na nagtutulak sa akin na gawin yung mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Naghanap ako ng mas matinong damit. Tinali ko ng maayos ang buhok ko. Nagigib ako ng mas maraming tubig para makaligo ng buo. Araw-araw, hindi ko na sinasabi sa sarili ko na sayang lang yon, na wala namang makakakita. Kasi kahit ako lang ang nakakakita sa sarili ko, gusto ko ng maganda ang nakikita ko. At saka dumating ang pinaka hindi ko inaasahan. Isang araw habang naglalakad ako sa gilid ng palengke, bit-bit ang ilang piraso ng basahan, may matandang lalaki na biglang lumapit sa akin. "Miss, ikaw ba yung batang palaging nandito dati?" Tumango ako. Naisip ko baka palagi niya akong nadadaan-daanan. "May gusto akong ibigay sa'yo." Dugtong niya. Inabot niya ang isang maliit na kariton. Parang yung mga panindang tinapay na tinutulak sa umaga. "Gamitin mo ito para hindi ka na laging bitbit ng bitbit. May pahintulot kang pumesto sa harap ng tindahan ko." Hindi ko na napigilan. Naluha ako. Hindi ko na siya natanong kung bakit. Pero parang may nagsabi sa kanya. Parang may bumulong. Simula noon, hindi na ako naglalako ng basahan. Sa halip, nagbebenta ako ng tinapay sa kariton na yon. Nagtimpla ako ng kape gamit ang lumang termos na iniwan niya noon. Bumili ako ng maliit na kalan. At araw-araw, may mga suking bumabalik. Hindi lang dahil sa tinapay, kundi dahil sa ora daw ng lugar ko. Sabi nila parang nakakaaliwalas. May mga nagtanong kung may asawa na raw ako, kung may amo ba akong banyaga, kung paano ako biglang gumanda. Ngumingiti lang ako. Hindi nila alam. Ang ginamit lang sa akin ay paggalang. Ang nagbago sa akin ay hindi pera, hindi make-up, kundi ang paalala na hindi kailangang maging mayaman para maging mahalaga. At gabi-gabi, bago ako matulog, nilalagay ko sa ilalim ng kutsyon ng papel na iniwan niya. Pinapatay ko ang ilaw, pinikit ang mga mata, at hinahawakan ng sarili ko. Hindi para paligayahin lang ang katawan, kundi para ipaalala sa sarili ko na ito, ang dating madumi kong katawan, pagal, at sugatan, ay isa palang gantimpala. Isa itong tahanan. Hindi ko agad napansin na tuluyan na pala akong umaangat. Nagsimula lang sa maliit. Yung kariton ng tinapay at kape, yung lumang termos na parang may init ng ibang mundo sa loob, at yung spot sa harap ng isang lumang sari-sari store kung saan araw-araw, doon ko itinutulak ang kabuhayan ko. Wala akong tarpaulin. Wala akong logo. Wala akong kahit anong branding. Pero araw-araw, dumarami ang suki ko. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit.
May mga dumadaan lang, tapos biglang titigil, titingin sa akin na para bang kilala nila ako. Pero hindi nila matandaan kung saan. May mga lalaki na bigla na lang nauutal kapag bumibili. May mga babae na nagsasabi ng, "Ate, ang kinis mo ngayon ha. Anong sabon ang gamit mo?" Ang totoo niyan, yung sabon ko, yung 5 pisong bar soap na pinuputol ko sa kalahati para tumagal. Pero iba na kasi talaga yung aura ko. Alam ko, kasi nararamdaman ko. Hindi na ako lumulubog sa lupa kapag tinitignan ng tao. Hindi na ako natatakot kapag may kliyente akong biglang bumabalik at nagtatanong kung may extra service. Hindi na ako iyak tulog, iyak gising. Ngayon, kahit pagod ako, may dahilan na yung pagod. At isang araw, may dumating sa kariton ko na hindi ko inasahan. Isang lalaki, mga nasa late 30s siguro. Malinis ang damit, nakapolo, pero hindi mayabang ang tindig. Tumingin siya sa paninda kong tinapay at ngumiti. "Yan ang pinakamabentang pandesal dito sa lugar," sabi niya. Ngumiti ako. "Pwede niyo pong subukan. Masarap yan kahit walang palaman." Bumili siya ng 6. Habang inaabot ko ang sukli, hindi siya tumingin sa tinapay. Sa akin siya nakatingin. Hindi yung bastos na titig. Pero yung klase ng titig na matagal ko nang hindi natatanggap. Tingin na may respeto. Tingin na parang interesado sa kwento ko. Hindi lang sa katawan ko. "May naalala ako sa'yo. Hindi ko lang matukoy kung saan." Hindi ko siya sinagot. Ngumiti lang ako. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya. Hindi para bumili ng tinapay, kundi dumaan lang. Saka nagsalita. "May kakilala akong naghahanap ng fresh face para sa isang maliit na modeling campaign. Para yun sa local skincare brand. Simple lang. Baka gusto mong subukan." Parang gusto kong tumawa. Ako? Modelo? Pero sa halip, nagtanong lang ako. "May bayad po ba yan? Baka scam po yan ah." Tumawa siya. "Wala. Walang bayad. Libreng pictorial tapos kung mapili ka, may TF. Legit to. Baka chance mo lang talaga." At sa puntong yun, tumahimik ako. Kasi dati kapag may ganitong alok, iniisip ko agad na may kapalit. Pero ngayon, pakiramdam ko ay totoo. Nagpa siya akong sumubok. At doon na nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ko. Nakarating ako sa isang maliit na studio sa bayan. Pinicturan ako ng walang makeup. Tinali lang ang buhok ko. Binigyan ng puting blouse na maluwag at maayos. Tapos, kinuna nila ako ng ilang pose. Wala akong alam sa anggulo. Wala akong karanasan. Pero habang pinapanood nila ako, tahimik lang silang nagkakatinginan. Parang may nakita sila na ako mismo ay hindi ko pa rin lubos makilala. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan nila ako. Nakuha raw ako at babayaran nila ako ng 5,000 pesos para sa unang kampanya. 5,000. Isang araw lang ng pictorial. Para sa isang taong minsan ay tumatanggap ng limos ng 50 para lang makakain. Parang milyon yun sa akin. Pero higit pa sa pera, ang nakuha ko ay kumpiyansa. Nagpatuloy ako sa pagbebenta ng tinapay. Hindi ko yun iniwan. Kasi yun ang nagsalba sa akin. At sa bawat kape at pandesal na inaabot ko sa mga tao, alam kong may parte ng katawan ko at kaluluwang gumaling na. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa bagong tingin ko sa sarili ko. Gabi-gabi, binabalikan ko pa rin ang sulat niya. Ginugusot ko sa palad ko. Inaamoy. Iniipit sa dibdib ko bago matulog. Wala na siyang kasunod na pagpapakita. Pero hindi ako nagtatampo. Kasi totoo yung sinabi niya. Na hindi ko siya kailangang hanapin dahil nasa akin na siya. At totoo nga, kasi sa bawat kumpiyansa kong hawak ngayon, sa bawat lakas ng loob kong tumayo sa harap ng tao, sa bawat umagang gising akong hindi galit sa mundo,
Siya yun. Hindi ko alam kung espiritu ba siya, engkanto, o anino lang ng panaginip. Pero kahit ano pa siya, naging parte siya ng katawan ko, ng kaluluwa ko, ng pagkatao ko. Kaya nga minsan iniisip ko, baka hindi lang ako basta ginising ng engkanto. Baka ako talaga yung pinili niya. Hindi para sambahin siya, kundi para sambahin ko rin ang sarili ko. Minsan, hindi ko rin talaga alam kung anong tawag sa kanya. Engkanto ba? Diwa ng kagubatan? Tagabantay? Multo ng kalikasan? O simpleng bunga lang ng isang gabing puno ng gutom, lamig, at imahinasyong nagkatawag laman? Pero kahit anong label ang ilagay ko, isa lang ang totoo. Nararamdaman ko pa rin siya hanggang ngayon. Matagal na rin simula nung huling pagdalaw niya sa akin. Mga taon na. Sa totoo lang, marami na rin ang nagbago. Wala na ako sa lumang gusali. Na-demolish na yon para tayuan ng commercial building. Ang kariton ko, nasa harap pa rin ng tindahan pero may bubong na ngayon. At hindi na lang tinapay ang tinda ko. May goto, kape, at kahit lugaw para sa mga construction worker at tricycle drivers na suki ko. Sa tabi ng kariton, may maliit na mesa kung saan ako minsan nakaupo para magbasa. Oo, nagbabasa na ako ngayon. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero biglang naging hilig ko ang pagbabasa ng mga librong naiwan sa mga ukay o donation. Kakaiba, di ba? Ulubi dati. Pero ngayon, pag may libreng oras, nagpapalalim ng isipan. At minsan, sa pagitan ng pahina at paghigop ng kape, napapatingin ako sa langit, lalo na kapag bilog ang buwan. Hindi ko siya muling nakita ng harapan. Hindi siya nagpakita ulit bilang katawan, bilang lalaki, bilang engkantong bumighani sa akin. Pero kung pakikiramdaman mo ang paligid, tahimik na gabi, ihip ng hangin na parang haplos sa batok, kilabot sa hita sa kabila ng init ng katawan. Nandoon siya. Hindi ko alam kung bahagi pa siya ng mundong to. Baka bumalik na siya sa pinanggalingan niya o baka nandito lang siya. Palaging pinagmamasdan ako mula sa hindi ko kita at hindi mahawakan na distansya. Pero ang hindi ko na kailanman pinagdududahan ay yung epekto niya sa akin. Kasi kung tutuusin, hindi naman niya ako binigyan ng kayamanan. Hindi niya ako itinakas sa mundo. Hindi niya ako tinuruan magsalita ng banyagang wika. Hindi niya rin ako binigyan ng alahas o palasyo. Pero binigyan niya ako ng bagay na hindi kayang tapatan ng kahit anong ginto. Ang muling pag-aari sa sarili kong katawan. Yung malaman ko na hindi ako gamit. Na hindi ako marumi dahil lang sa dumi ng kasadang tinulugan ko. Na hindi ako dapat mahiya dahil sa pagkababae ko. Na ang monay na pilit kong tinatakpan, tinatago, at minsan ay ikinahiya ko pa, ay isang banal na puwang ng paglikha, ng damdamin, ng pagbangon. Mula noon, hindi na ako kailanman pumayag na hawakan ako ng sino man ng walang respeto. Nagkaroon ako ng mga manliligaw. Yung ilan mabait. Yung ilan, sinubukang gawing parang aliwang katawan ko. Pero wala ni isa sa kanila ang pinapasok ko sa mundo ko. Kasi kahit wala na yung engkanto, naiwan sa akin ang pamantayang ipinamulat niya. Ang pagiging malaya. Hindi lang sa katawan, kundi sa pagtanaw ng halaga sa sarili. Hanggang isang araw, habang nagliligpit ako ng termos ko sa kariton, may isang batang babae na lumapit. Payat, madungis, punitang suot. Baka mga 6 o 7 taong gulang yon. "Manang, pwede po bang humingi ng tinapay?" Ngumiti ako. "Gusto mo ba ng may palaman?" Tumango siya, nanginginig sa lamig. Inabot ko sa kanya ang isa. Tapos sinundan ko pa ng isa pa. At habang kumakain siya, nagtanong ako, "Anong pangalan mo?" "Luna." Sagot niya.
Napatingala ako. Buo ang buwan sa gabi. Kumakagat ang lamig, pero mainit ang dibdib ko. Ngumiti ako sa kahinaplos ang ulo ng bata. Alam mo, Luna, minsan kapag bilog ang buwan, may mga himala na nangyayari. Tumango siya sabay ngiti. Para bang alam na niya, kahit bata pa lang. At habang palayo na siya, bit-bit ang tinapay. Pakiramdam ko sinisigawan ako ng mundo. Na ako na ngayon ang engkanto sa buhay ng iba. Kaya kung bakit ko ibinahagi ang kwentong to, hindi para magpasikat, hindi rin para pasabikin ka sa kwento ng isang sensitibo na gabi sa piling ng nilalang na hindi mo sigurado kung totoo. Isinulat ko to para ipaalala sa'yo, sa ating lahat, na minsan, kailangan lang natin maramdaman na may nagmamahal sa atin kahit saglit para matutunan nating mahalin ang sarili natin habang buhay. Bilog ang buwan ngayon habang sinusulat ko to. At kung sakaling may malamig na hangin na dadaan sa batok mo habang nakikinig ka, huwag kang matakot. Baka ginigising ka na rin ng mundo para mahalin ang sarili mo. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko. At welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa pagsuporta at patuloy na pakikinig sa mga kwento ko. Sana po wag po kayong magsasawang makinig sa mga susunod ko pa pong mga i-upload na video. Palagi po kayong mag-iingat ha. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Have a nice day po. Hanggang sa muli.